But of course, as a lifestyle medicine specialist, I would really encourage you to undergo lifestyle change since 1 out of 3 of cancer cases are due to lifestyle. So let's now try to remove the cause of your cancer so that your body may heal. Detecting cancer and knowing its causes today sa Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Welcome to Let's Pray Pilipinas sa tanan natong tig-subaybay. And of course, this is Kapaglaong Renan. Once again, we'll be with you another hour of praises and prayers para natong kantanan, no? And with me is also of course Kapaglaong Mine and Kapaglaong Pastor. Happy Sabbath. Happy Happy Sabbath. Sabbath Kapaglaong Pastor and Yes. Kapaglaong Renan. Praise God for sustaining us mga Kapaglaom. Another Sabbath has come na naabot na pod kita dining tungura tong diin kita maghimo na usab sa pag-inampuay. O kung sa modern no pa nga istoryahan, we are still alive and kicking mga Kapaglaom. So praise God kaayo ni ana. All right, no? So, amen, ana, Kapaglaong Mine. And in connection sa ato ang topic this week, gearing ourselves against cancer. At ang ininyo mga Kapaglaong, mga atong special guest, a doctor, also a lifestyle medicine specialist nga si Dr. April Don Lucero na siya i-share para nato. Nindot kayo nga Kapaglaom rin, ano? Ato sa atangan usab ang mga dinuyugay sa pagampo, pinaagi sa paggiya sa Ginoo. So gihangyo mo na ako sa pag-join ka nato ni buntaga sa pagsugod sa pagampo. Ginoo, tagiya ikaw sa tanan. Nasayod ka sa tanan. Naa ka sa panahon sa mga pagginhanglan. Karong takna, amo ikaw gisangpit nga makig-uban kanamo niining among tulumanon. Samtang among pagadadon ang nagkanlain nga mga gibugaton sa epekto sa sala. Nga katagan nimo kami kagawasan pinaagi sa pagsalig nimo, pinaagi sa imong dugo nga giula sa cross o kahigayunan namo sa pagbag-o subay sa imong kabuton. Panining matag usa namo karon og ang tanan nga andam na sa paghatag sa ilang mga burden diha nimo. Og salamat sa imong saad nga intervention sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Pastor. And so, daghang salamat mga Kapaglaong for joining us once again for another hour of praises and prayers. And it's so wonderful nga naata niining privilege, no? And so, we are live on local channel 25 here in Cebu. And of course, on GSAT channel 37, mga Kapaglaong. We are also live in there. And to the rest of the world through social media on Facebook / Let's Pray Pilipinas, right? So palihog kog share anang mga naa sa Facebook nagtan-aw karon, no? Palihog tag share ni ana sa inyuhang mga timelines. Please go ahead and check that share button so that everybody else in the World Wide Web will be able to join us in prayer and praises this morning. For our new viewers, welcome to Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Mahimo ninyo ipadangat ninyo inyong mga prayer request o ingnon sab ang mga confidential na dili ninyo gustong i-air para mapaampuan pinaagi sa atong mga prayer warriors din his Hope Channel. Yes. So unsa pa mainyuhang paglangan mga Kapaglaom, unsa pa inyong gidugayan. So i-send na ang inyong mga prayer requests, mga praise reports nga ana din inyong ginaandam. Kung kamo sa smart subscribers, once again i-send kini sa 0929-344-1777. Opan kung kamo sa Globe subscribers, i-send kini sa 0916-5574777. All right. And so we were speaking about praise reports mga Kapaglaong. Ang sa atong naandan, magsugod jud ta sa pagdayeg sa Ginoo, no? By reading to you or sharing with you rather unsay mga praise reports nga atong natawatan gikan sa atong mga prayer partners all over the Philippines and around the world. So sugdan nato naatay nakuha Kapaglaong Mine nga praise reports gikan kini sa kang Queenie Sanchez. No, Queenie Sanchez Tumkuyak, no, gikan pa sa Oak Park, Michigan. No, so
Ingon ko Layo, ganiha layo nga yun. around the world and yes, Yes. indeed naagid tay mga salamat kay sa inyohang mga Praise pag-ampo kay naadyoy mga gipang tubag nga ampo ang Ginoo. Praise God. Kini gi-send ni atong October 15 mga kapaglaom and niingon siya sa iyahang report sa tua nga praise God kay natubag ang iyahang pag-ampo para sa iyahang sister-in-law. No, wala ta kabaloon sa exactly tong ano kay wala na specify but niingon di siya nga safe and normal ang delivery ni atong Amen. pag Praise God. Praise God. October Praise 16. the Lord. Praise the So Lord praise for God that. for that, no? Yes, and indeed, praise God gapon mga kapaglaom, ang kapaglaom Renan. Tungod kay another praise report na pud ang ginapadala gikan sa Leyte. Kung adunay gikan sa gawas, aduna po gikan sa tong lokal Yes. nga ato ang isla diri. So, this is from Leyte ni gikan kini ni Kapaglaom Joy. So iyang praise report nga successful ang heart surgery daw ni Kapaglaom Praise Don God. Hazer. So praise God kaayo niini. So we'll continue praying no nga adunay fast nga recovery nga mga kahitabo usab. So dito dai kini ang iyang heart surgery na hitabo sa sa Texas. Sa Texas. Kung inyong nahimdumduman mga kapaglaom, kining praise report ni Kapaglaom Joy, no? Taon-taon na ni nato siya ginasigid pray. Yeah. Kay kani mang good siya nga kani si Don Heiser kay namo gud siya gisuportaan nga mga kabataan bagagya paskwela. So atong iampo nga maka-recover siya aron makapadayon siya sa pag-support. Wow, praise the Lord. So indeed, gitagaan pa siya another chance to live kapag laumrinan kay aron nga daghan po siya matabangan. So Praise God for praise God kaayo niini no. Yes, and so naa pa dyoy laing mga praise reports nga naa dinhi sa ako ang cellphone nga gi-share pod sa ato ang mga kaubanan gikan sa lahi-lahi nga istasyonan nato no. Naay nadawatan nato nga praise report gikan ni Kapaglaom Victoria Navarro dito sa Pisaan, San Francisco. Yeah. Dili United States mga kapaglaom but Agusan del Sur. Agusan. No, ingon siya atong pag October 14 manggod or 12 rather, kapaglaom may ng kapaglaom pastor, nagpaampo siya kay para magsigi og panalanginan ang COMELEC dito sa Agusan del Sur sa mga empleyado no, nga safety sila nga niadto dito sa ilahang activities dito sa Baguio. And true enough, atong pag October 14, nagpasalamat siya sa atong mga pag-ampo, mga kapaglaom, kay ato silang giampo and safe ang ilahang arrival dito sa Sagada sa Baguio sa ilahang activity. Si Ramil Pod, Ramil Pasencio sa Santa Fe dinhi sa Cebu province, no? Nagpaampo po siya atong October 5 mga kapaglaom and kagmay kaayo ang litra na so. Ramil Pasilio. Struggle is Oh, real. Rasul Pasenyo. Nga magpatabang siya ampo ato nga time para sa iyahang anak nga si Amil. And naisakit ato nga time and praise God kay giayo gid siya sa Ginoo ni atong October 13 ni hatag og report kining si Kapaglaom Ramil. Praise the Lord. Uban pod ni Kapaglaom Zoraida Cornelio gikan sa Aluginsan diri sa Cebu. Atong pag July 27 nagpaampo siya nga ang result lang unta sa iyahang dugo no sa atong hinumduman na siya yung mga lab tests nga i-undergo and so pag October 12 naka-report siya nga mamaayo ra ang resulta no? Praise God. And so Praise the lastly Lord. si Marites Gaco gikan sa Tacloban no nagpaampo ni siya ni adtong October 3 para sa iyahang umagad nga nagsugod og labor ato nga time and pag October 6 kay naka-anak yun siya through cesarean section no? So praise Amen. God That's sa safe. tanan nga Praise mga God. gitubag nga pag-ampo sa Ginoo and padayon lang kita sa pag-ampo and pasayra mi pahibaw-an mi kung unsay giunsa sa Ginoo pagtubag ang inyong mga pag-ampo para ato pud nang masibya dinhi magsilbi siyang inspirasyon para sa tanan nga magpadayon sa pag-ampo. So speaking of Amen. pag-ampo, magsugod na ta sa pagbasa sa mga pinadalang prayer request kapag laong mind. Yes, so adunay daghan nga mga gipadala mga kapaglaom rin ano, mga gusto ipapil sa pag-ampo. So ato kining pagasugdan sa from 9305.
So magpaampo unta siya nga mobalik na kuno sa pag-alagad ang iyang nga misis, ang iyang asawa kapag laom rinan tungod kay nga mabago pud unta kuno ang maong iyang kinaiya nga di na masuko ug di na pud magasulti og mga ngilad nga mga pulong sad kuno. So gikan kini sa usa ka bana nga ko ano nga request. So sunod atong i-appeal sa pag-ampo from 7511 nga pa-pray unta siya nga ang iyang anak magbalik na kuno sa pagsimba. Ang iyang anak pangalan si Mark Angelo. So ato kining i-appeal sa pag-ampo sab. And also from 6837. So ang iyahang concern nga ang iyahang manghod maka-move on na sa mao nga problema. Ug ang iyahang magulang nga si Rinaldo nga aduna pud kunoy ubo. So wala gina-specify kapag laombernan kung unsa ni nga mao nga problema apan nanginahanglan sila og igong kusog niini nga aron nga makahimo siya sa pag-move on ni anak kung unsa man na. So tanan nga mga problema dunay ginay solusyon. And another from 9610. So ang iyahang prayer request is ang sitwasyon sa iyahang pamilya nga naay osteoarthritis. So ato kining i-appeal sa pag-ampo. Ang iyahang asawa, na osteoarthritis no. So ug unta pod ang iyahang Ginoo ang trabaho magpaampo siya nga makakita siya sa trabaho nga dili na mag-anog Sabado. Oo, free on ang Sabado. iyahang anak. Para rin sa iyang anak. Okay. Sige. Sa ato na sa pag-ampo. And another from 0243. So, let's pray sa mga taong nansala sa lindol sa Mindanao. So, naay earthquake nga nakikitabo sa bago lang, Mindanao, bago lang. And atong i-appeal ang mga tao nga mga na-appeal dito. Yes. Sige, next is from 1003. So, magpadayon ang kaayuhan sa iyahang inahan nga si Soneta Dading. Wala pod giingon kung unsa ni iyahang ginabati. Papan ano siya ginahambin nga pagbati. So, ang ilahang ginapaampo nga maayo kini. And for 7749. So, same thing, adunay earthquake dito sa Mindanao. So, ang mga aftershock ana pa kuno gihapon. So, atong i-appeal sa pag-ampo. This is from Abel. So, i-appeal na sa pag-ampo, Pastor Igkuyog atong mga praise reports sa nato no nga daghan-daghan sa. So ako gihangyo kamo sa pag-join ka namo alang sa pag-ampo, Father in heaven, this morning. It is our joy to tell you about our burdens. Thank you, Heavenly Father, for the praise reports because you conducted a good works towards your people. We are so happy right now, Lord, that we will continually touch the depicted parts of the body of our brethren who are now suffering in their different places in the Philippines. You know, the Father, some of them they are in the hospital, and some of them they are in their homes. But I would like to pray that you'll visit them, Lord, one by one. Touch, Lord, their hearts to provide them peace of mind and also to give them enough strength to provide them the right decision always that will be able to avoid different kinds of foods practices which is not good to our body in order to fulfill your promise to have a good conscience to fall in line all your regulations. I would like to pray, Lord, for our brother who are requesting about the condition of their wife. Please, Heavenly Father, provide them an opportunity or circumstances that it will touch the heart of her Mrs. Lord, of her wife, to reform, to transform her life. I would like to pray also for Mark Angelo, Heavenly Father, because of the desire of their parents to be back, and also the recovery of those who are now in the condition of sickness. We pray, Lord, for those people who are experienced about the shock of what had happened in Mindanao because of earthquake. Continually bless them, Lord. Provide them peace of mind and also to give them an opportunity to serve you, especially for this family of their desire, that all members of their family will be
will join them together to worship during Sabbath. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you you, kay Pastor. sa prayer. And of course, ato nga kapaglaom nga nagpadayon sa pagpadala sa mga prayer requests. And so, padayon to sa pagbasa sa mga Yes. pinadalang prayer requests. Atong sugdan sa pagbasa ang gikan ni Sender 0769. Nagpaampo siya para sa iyang mama kay gihilantan and giubo. And so, ang iyang pangan kay si Kion Rachel, nyo, gihilantan pod and hingpit nga kaayuhan ng ilahang pangayo sa pagampo sa Ginoo. Gikan ni Sender 7001, mapapray siya para sa iyang mga anak nga nag-take og exam karong si Manaha and sila ni Earl, si Wayne, si Nicole, si Justin nga unta makapasar sila og ang anak po nila nga bunso nga si Nico kay murag na-admit di ay siya no. Naay siya dengue and UTI. So ato ginangdadon sa pagampo mga kapaglaom. Palihog ko suwat sa inyong mga prayer books. Gikan po ni Sender 0163, magpaampo siya para sa fast recovery ni Anthony Samolde nga naa sa Adventist Medical Center dito sa Valencia City. Nanginahanglan siya og 2 packs of red blood cells nga type AB. No? So kung inyo nang masayran, pwede siguro ninyo sila makontak dito sa Adventist Medical Center kung ganahan mo mag-donate. No, gikan pod sa atong sender 7954, magpaampo siya para sa madali nga pag-process no sa iyang sister nga unta ma-approve na dito sa head office and ma-release na next week ang katong iyang top up ang iyang gi-mention and para magamit kay need sa ilahang patient. No, and so ato ang sender 5146 atong iampo nga ang atong igsuon dito sa Sikihor nga si Edmond para naa siya dito sa medical center sa Dumaguete and nag-cardiac arrest siya kapaglaong kapaglaong pastor. So na-defect ang iyang lungs pod. So ato siyang idala sa lungs pod og apil. Oo. Yeah, No? Gikan pod ni Sender 7276 magpa-pray siya para sa iyahang exam sa agriculture licensure exam nga unta makapasar siya karoning umaabot nga November 5 to 7 ang nagpadala kay si Hilda Radok no, sa ato nang idala sa pagampo. Gikan pod ni Sender 3700 maghangyo siya og pagampo sa ato mga kapaglaom para sa ilahang exam. Pag naka-exam na dahil sila last week nga unta makapasar lang pod siya. So, ubay-ubay ang mga estudyante nga nagpangayo sa atong kay tabang finals sa na pagampo. Kay finals, daghang mga board exams nga Yes. nagakahitabo, no? So, mga kapaglaom, ubani kami sa pagampo together with Pastor Romy. Okay, magambo ta. Dear Lord in heaven, you are the wonderful God because you have a control over everything. And we are confident enough because you have a promise that once we believe, you will fulfill all the desires of our hearts according to your purpose. Right now, Heavenly Father, I know that you will not lie because your words is sure enough. We are confident enough because you are a loving God and you know everything and you want to administer our needs once we place everything into your hands. We pray, Heavenly Father, for our sister, Kion Rachel, Heavenly Father, their condition, and also her mama. Right now, visit, Lord, for these students that they would like to pass their coming board exam and also who experience UTI and dengue right now. Visit them, Lord, one by one. And also the fast recovery of Anthony Samuelde. Yes. We pray, Lord, for the need, the process of the GSIS, Lord, this transaction in order to need Heavenly Father for their different hospital bills. We pray that
you are there to guide them, to lead them, Heavenly Father, for the speedy of the transaction. We pray for Edmond Ipo right now, Lord. Visit him, Lord, where he is. Remind the doctors to provide the good treatment. And we are sure enough of your promise that once we will commit to you, we will make ourselves available and we will follow all your instructions. You will heal all our diseases and we could be able to manage again. Thank you, Lord, for the assurance that these persons can avail your power. We pray for Helda, Lord, Radok, because Heavenly Father of license or exam. Thank you for the promise that you have given to each one. And we believe and will embrace everything because you are the Father of all. Thank you for this last week exam, Heavenly Father, for the assurance of your promise. We place everything into their hands because you are the owner of all. In Jesus' name, amen. And amen. Amen. Right. Thank you, Thank Pastor. you again, once Pastor. again. Praise God. And so kapag laumain this morning na atay nindot na discussion about cancer detection and diagnosis, no. Ang ato ang topic for this morning or for this episode mga kapaglaom is Doctor, am I sick? No, nya ato na So, tukion how will you later know? natay i-share nga mga insights Mm-hmm. about this gikan sa ato ang resource person nga si Dr. April Don Lucero, Yes. a lifestyle medicine specialist. But before that, natay caller nga naa sa linya karon kapag laom mayong pagtan-aw and welcome to Let's Pray Pilipinas. Yes. Hello? Happy Yes. Sabbath. Happy Yes. day. Happy Sabbath Kapaglaom Day, Jerome. Kapaglaom Jerome. This is Kapaglaom Renan, no? Kapaglaom Jerome, unsa ang ato ang gusto ipaampo karon? Pagpasok na ako sa akin, bigla may lecture sa kami isali sa PCR. Kapaglaom Jerome, medyo hinay ang imuhang reception diha. But sa ako ang nakuha, naa siya examination, no? Pwede ba nimo usbon kung unsa nga examination ni and kanusa ni siya may tabo? Kapaglaom Jerome. Yes. Pwede ba mahibaw-an nimo usbon kung unsa to siyang examination ang maabot? Plaza 34 ED. Kanas mo ko ha? Okay, well, wala kayo nato nakuha. Medyo dili siguro maayo ang signal dito. However, we can go ahead and still pray, no, for you para sa imuhang examination. And so, ato na siyang tagaan sa pagtagad. Yes. Ampuan nato siya before we go to our discussion for Discussion. the day. Pastor, Pastor. mamalihog ta? Father in heaven, in special way, we would like to pray for Brother Jerome from Zamboanga. He is willing to share, Heavenly Father, his desire to us. Now we are here to appeal to you that you'll prepare Brother Jerome for his coming exam. Provide, Heavenly Father, his needs. Protect her, Lord, from any possible harms and dangers while preparing for that day. Thank you for the assurance of the success of the examinations that we'll be taking. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. 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 Thank you, Pastor, and thank you once again, Kapaglaom Jerome, for the call. Thank you for calling. All right, so this time, mga Kapaglaom, we would like to share with you a video before we go to our discussion. So let's watch this video. I'm Debbie Santos and I'm 36 years old. And I'm Debbie Santos and I'm 36 years old. And I'm Debbie Santos and I'm 36 years old. And na-diagnose ako ng rectal cancer stage 3.
At first, actually, akala ko ano lang siya simple hemorrhoid. So, hindi ko siya pinapansin kasi sabi nga nila, di ba, ang hemorrhoid daw kasi nawawala din. Tapos, one time, 1 month na, hindi gumagaling. Tapos, biglang bagsak yung katawan ko, sobrang payat. So, sabi ng boss ko, nasa Singapore ako ng time na yun. Sabi ng boss ko, Debs, magpa-check ka na kasi hindi maganda yung pagkapayat mo. Hindi naman ako nagda-diet. So, umuwi ako dito sa Pilipinas ng January. This year lang, 2019. Ngayon, parang blessing in disguise, meron kaming kapitbahay na nagtatrabaho sa PGH. Meron siya kakilalang doktor na specialist, ganyan. Nirefer niya ako doon. So, pumunta ako doon. Pagkakita pa lang sa akin ng doktor, parang alam na niya agad. Iba kasi ibang itsura ko. So, sabi ko, hemorrhoids. Kasi ngayon na alam ko, hemorrhoids. Chinek niya. Nung pag-check niya, sabi niya sa akin, I don't think hemorrhoid ang problema mo. Sabi, meron kang hemorrhoids kasi lahat naman ng tao may hemorrhoids. Pero I don't think yun yung nagiging cause ng pagpayat mo, lahat and bleeding at all. Sabi niya kasi parang may nakapa akong bukol. So, nung araw din na yun, nung oras na yun, sabi niya sa akin, magpa-admit ka na. Nung pagbalik ko, parang hindi alam ng doktor paano sasabihin kasi sa akin. Tapos sabi niya, yun nga, sabi niya, I'm sorry, tama yung hinala ko na hindi hemorrhoid yan. So, sabi niya, meron kang rectal cancer, meron kang tumor, bukol yung nakapako, sabi niya gano'n. So yun, nung sinasabi niya yun yung time na, yung mga sumunod na sinabi niya, hindi ko na naintindihan. Kasi narinig ko na yung big C eh. Diba? So pag nakarinig ka ng may cancer ka, parang kala mo katapusan mo na, mamamatay ka na. Nakaganon na lang ako, tas tulo lang yung luha ko. Tas sabi niya, ang huling narinig ko, sabi niya, curable naman. Nung unang tanong ko, nung sinabi sa akin na may cancer ako, sabi ko, bakit ako? Ba't ako? Saan ako kukuha ng pampagamot? Ako ang breadwinner. Ako lahat. Bakit ako? Paano yung pamilya ko? Paano ako? Hindi pa ako pwedeng mawala. Yung mga ganyan. So, yun. Tapos, pag uwi dito sa bahay, pray ako. Pray. Sabi ko, Lord, wala naman akong magagawa eh. Diba? Hindi rin ako pwedeng mag-complain. Kasi ikaw yung nakakaalam eh kung ano yung mangyayari sa amin. Parang feeling ko, itong nangyari sa akin, blessing eh. parang tinake ko pa siya as a blessing kasi ang dami kong na-realize. Alam mo yun, ganun pala yun yung pag alam mong kala mo, mamamatay ka na. Marami kang marirealize na lahat ng pagkakamali mo, lahat ng kasalanan mo, lahat na nagawan mo ng lahat ng mali. Tapos, parang dumating pa sa point na may mga nagme-message sa akin na na-inspire ako sa'yo, ang lakas ng loob mo, ganito, ganyan. So, kasi sinuko ko na lahat kay Lord eh. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala kasi ikaw lang naman talagang tanging makakapagpagaling. Yung mga gamot na yan, instrumento lang yan, ikaw lang. So, alam mo yun, parang naging blessing pa na may nakausap pa ako na yung suicidal attempt, ganyan. So, sabi ko, Lord, ito ba yung purpose kung bakit mo binigay sa akin to? Kasi parang naging blessing na mas nakakatulong ako ngayon, lalo na sa mga taong may anxiety, depression, ganyan. So, blessing para sa akin. Yun. Magmula nung nakikita ko na marami akong na-inspire na tao, mas lalo akong naging motivated na magpagaling. Tapos, sabihin sa lahat ng tao, sa maraming tao, kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi, siya lang talaga lahat eh. Sa Kanya lang talaga. Imagine, sabi ko nga, di ba, wala akong pampagamot, pero may mga ginamit si Lord para matulungan ako. Sa araw-araw na gumigising ako, humihinga ako, meron pa akong hininga. Normal pa lahat ng katawan ko. Di ba? Sa araw-araw na binibigay niya is yung meron kaming kinakain. So, yun yung gusto kong yun yung goal ko ngayon para masabi sa lahat ng tao na meron tayong Diyos na buhay na hindi tayo pababayaan. Sabi nga ni Lord, Isaiah
41:10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sa mga kagaya ko na may mga sakit o may mga pinagdadaanan sa buhay, huwag kayong malungkot or huwag kayong magmukmok or huwag kayong masad. Kasi actually, lahat naman na nangyayari sa buhay natin is plano ng Lord yan eh. Meron siyang gustong sabihin sa atin, meron siyang gustong iparating sa atin, at meron siyang gustong iparealize sa atin. Napakasarap po mabuhay. Huwag kayong malungkot. Nakikita niya tayo, nandyan lang siya. Sa tabi natin, hindi niya tayo iniiwan. So, yun. God bless. Praise the Lord for that very powerful testimony mga kapaglaom. Praise And God. despite sa maong kakulian o maong sakit nga ayang nahibalaan, still kini mo'y nag-draw niya more closer to the Lord. So I hope that you are inspired o sa mga kapaglaom o sa mga kapaglaom dira nga sama sa iyang mga friends nga nakadungog niini nga mao nga testimony na anxiety, depression and all. O kini sila nahimo nga na-encouraged pa hinuon to live life or to enjoy the life nga mo'y gihatag sa Ginoo every single moment of the day. Sa nasulti pagani ni Deborah Santos sa iyahang testimony no nga murag para niya nahimo paganing blessing ang Blessing. kaniyahang Yes. rectal cancer. No kay murag diha niya na ato ni siyang nakasinati gyud via chat and online. And salamat sa ato ang Hope Channel crew dito sa Praise Manila God. kay giadto jud nila si Deborah dito to get that testimony. Idot kay pamalandungon ba nga usa ka tawo nga nag actually gasigi pa ang iyahang treatment, need siyang Yes. operation sa iyahang rectal cancer. But para niya kay blessing na hinuon ang iyahang sakit no nga kung ato ni siyang i-relate sa ato ang spiritual lives mga kapaglaom, daghan putag mga Mga sakit-sakit. tawag kapaglaom na to nga rin. cancer pud ba sa ato ang Yes. spiritual lives. True. But then para niya surrender niya tanan sa Ginoo and wala na noon siya kabalakan, ang Ginoo nag-take care sa iya. Yes. So we Amen will for talk that. more about this topic and idot kay siya nga topiko. But for Yes. now naatay Ato na caller sa ato ang linya kapag laman parihog kog tubag. Happy Sabbath kapaglaom Diosdado. Hello. Hello, good morning, ma'am. Happy Sabbath. Unsa may among matabang nimo sa pag-ampo kapaglaom Diosdado? Akong anak ma'am, tuwa sa Sampaloc, Manila, na mag-exam karong sa Pilipinas. Mag-exam karong October 23, 22. Board exams sa Ang iyang ngalan, si Vision Fit Bernardo. wala kay nako nakuha ang pangalan kapaglaom. Unsa to iyang pangalan gani? Vision Fit Bernardo. O dali kay nato Dali Kayo Ronaldo? maklaro no. Apan ang ihang ipaapil sa pag sa board exam. Unsa ni nga board exam kapaglaom this coming October 27? Related from the Related. Related engineer. geodetic engineering geodetic. kapag laman. Oo. Okay. So ato ning i-appeal sa pag-ampo. Next week na ni. Tindangan Yes. Adventist Center sa Buanga del Norte. Oh, Okay. Sindangan. Sindangan. Oh, we've been there. Nagkandak with our mga dental mission. So, ato nang i-ampo kapag laom Diosdado. So thank you so much for calling. Ano na pa ba lain? I think wala na no. So sige, please stay online and ato kining apilan sa tuang pag-ampo with kapag laom pastor. Pagamputa, Father in Heaven, Brother Diosdado is here. He wants to witness how good you are to his life, especially for the coming exam of his son, preparing for geodetic engineering board exam. Right now in Sampaloc, we pray, Lord, you will visit him. Guide him, Lord. Prepare his heart and mind, and also his dedication that you are the owner of our lives, even our minds, to remind us the important things, especially to recall those important items preparing for that exam. Thank you for your promise that once we believe and we place everything into the hands, you are there to fulfill your desires. You have a promise, if we will believe and pray, you will not lie.
and you will provide the things that you need. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen. All right. Thank you, you, kayo, Pastor, for the And thank you, prayers. Kapaglaom Diyos Dado, sa iyong pagpadala sa pagampo. Yes. Okay, so let's continue, Kapaglaom Renan, Kapaglaom Pastor. We have this topic, and before we continue we'll read our quote of the day, Yes. and it states, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." So that's from Matthew chapter 9, verse 12 to 13. So dili gyud di ay ang dili ang mga healthy manahingala hospital kapag laomrenan, yes, kun no? dili ang kini adunay sakit. So Right. same thing with us. So sa di ba na mention sa tong testimony kaganihan nimo kapag laomrenan nga sama-sama ni ang ginabati ang mga testimony is the same thing sa tuang spiritual nga pagkinabuhi nga doon tay mga cancerous pod nga mga kinaiyahan, Pastor. Oo. So kini siya mag-lead nato og palayo sab sa Ginoo, or unsa ba kaha atong isig katawo makapalayo sab nato, and unsa may angay nato nga buhaton niini kapag laom, Pastor. Ato ninumduman matod pa sa pagtuon nga 99% sa sakit gikan gyud sa utok, gikan sa mind. Psychological. The reason Psychological. sa psychological diseases kini kuno mga tao nganong nagsakit siya tungod kay there is something wrong in our minds. Panglitan maghisgot ta mi sa physical health ni adi nagsugod. Maghisgot ta sa atong social health diri gihapon. Spiritual health di agi tanan. Naa tanan. Oo, sugod. Ngano na may 1% nga gitawag nila nga sakit mo abot sa tao nga wa nag-agi sa gitawag sa psychological. Kana madisgrasya di ay ka. Naglakaw kag tarong unya mga reckless nga driver, naabot kag hospital. Pero ang kasagaran nato in terms sa atong pagkaon, sa atong pagkinabuhi, diri gyud nagsugod sa sayop nga practice nato. Sa ato pa, kung maghisgot tag health, may tungod ani nganong nagsakit ka, eksaminon una imong kusina. You try to examine sa kusina kung sa may imong gikaon, kung sa may naa sa refrigerator, kung sa imong giinom. Sa ato kay mao man dako gayong puntos. Tungod kay unsay pagpili nimo kay kada imong pagkaon nga sa refrigerator, imo man ang pagpili. Nga naabot na sa refrigerator, wa man na nanlupad na gikan sa carbon nya isuod sa imong refrigerator. Sa ato pa naa nas pagpili sa namalit. Ikaduha, kita unsa nimo paggamit ang imong panahon sa imong television nagtan-aw ka. Unsa may salida nga imong gitan-aw. Kana bang salida nga makahimo nimong sakit? Kay karon nakita nato nga daghan ang sakit nga tungod nga mahimong entrance pinaagi sa atong dalunggan, pinaagi sa atong mata. Kita ana unya usa na pagpili ang madapit nga imong giadtuan, limpyo ba hugaw. So kay usay ang entrance sa kagaw, usay nato sa atong baba, sa atong ilong, sa atong panit. Sa ato pa nagkinhanglan gyud sa ato usa mind. Nga ang atong mind kung doon natin sound mind, makibaw ta unsay angay natong himuon. So sa diha nga dunay wrong ang atong mind, ato ning i-transform. Mo na kinahanglan we can correct those wrong habits. Pero dili na mula na kanang gitawag nga to reform, because kanang reformation only outward ra na nga himo. Pero kinahanglan nato ang transformation. Prior to reformation, transformation of our lives. Ay transform coming from the mind. Kaya kung palitan ang atong mind, may nakahibaw tangan salata. Ato ni accept. Uy, nakasala day ko. Unya usbon ni nako kini nga konsepto sa akong mind. Pag usab nimo, mao ning imong gifeel, kinahanglan kag somebody nga expert. Yes. O tabangi ko ingon ana, tambagan ka. Kung ba nimo, imo ning dawaton imong sundon. Mao na siya gitawag nga paagi sa kayuhan. Nga bisan sa panahon ni Ginoong nga pagpanambal, ang tao miila na Ginoo, gusto unta ko maayo. Sa una ka hibaw ang Ginoo sa hinungdan kay sa una Ginoo nasayop pong gyud ko, pero gusto kong maayo. Ngayon sabi to, matuo man ka nga bituo kang sakit ka, unya mi-admit ka, karon mi-submit man kanako, lakaw tindog. Naayo. Sa ato pa abot pa sabot nga ato gitugyan sa Ginoo nagrepenta, unya dinha magsugod ang kayuhan. Right. So, ang Ginoo ra gyud sa ato ang kinabuhi, no, makatambal sa ato ang pagka-sinner or pagpakasala. No, so dili na nato kalimtan nga thought nga naara gyud ang Ginoo diha aron sa pagtambal sa ato ang spiritual sickness. And Yes. so
sana mention ni Pastor, it requires us to surrender all of it, to accept it, acknowledge nga nakasala ta, and then ato na siyang Tugyan tugyan sa dito ilaha. sa ato ang Ginoo. Right? Same thing sa ato ang mga testimony, di ba? Sa diha nga sa Deborah na sayod ni ini, nag-rejoice hinuon siya. O Yes. giyahang naiyahin noon nga nakita kini nga usa ka dako nga panalangin. O sa dihang ayakin nga dawat, he's very hopeful nga naagid ni reason or purpose nga nung niabot ni sa iyaha. So mga kapaglaom, instead of cursing the Lord, kung ikaw magani isa nga nasalanta sa maong nga kondisyon usab or sa ulan-lain pa nga health problems or even spiritual maladies. So kini nga pamaagi dili kini mo'y mahimo nga reason for us to curse the Lord, but to still to praise and thank the Lord. Tungod kini usa sa pamaagi nga mas maduol ka sa iyaha and even would lead many souls closer also to at Jesus' feet. Ato mahinumduman kapag laom nga dunay usa ka pamilya ng testimony namo nga ako'y kuyugan siya nga ang iyang anak dunay cancer sa dugo, no? Ang iyang istorya nga wa na gyud. Oo. Apan sa diha nga nahimo to, nabalik ang ilang may relationship, ang ilang pagsalig sa Ginoo, unya nausa sa pagtuo. Praise God, Lord. Praise the Lord. Praise God. And so we were talking about transformation, and there is an upcoming revival and reformation seminar on October 22 to 26. If you're Alright. somebody who's contemplating about renewing your relationship with the Lord and transforming your lives, you can attend the Sea Pipes or Christ People in Preparation for Eternity seminar Praise karong God. October 22 to 26 sa Capital Center SDA Church. No? Yes, lain na sab nga pamaagi nga di Yes. kita mas maduol pa sa Ginoo. So, before we will continue sa to ang mga discussions mga kapaglaom and before we continue praying for each other, doon na kita another caller kapaglaom Renan, palihog tubag. Hello, kapaglaong Ricky, gikan po sa Zamboanga. No? Welcome to Let's Pray Pilipinas. Okay, hello. Yes, Good morning, happy happy Sabbath. Sabbath. Happy Sabbath. Kapaglaong Ricky, unsa man imong ganahan ipatabang o pag-ampo karon? Ang akong anak, sa bason, giubok silantan, ipatak pagkampo. Sige, ato na. Si Noyri, Sosyas, Noemi Socias, no? Noyri Sosyas, Noemri Socias. Alright, so giubo. giubok hilatan. Ilanat. Uso jud karon ang karon, ubo no? og ilanat. Sige, so ato nang iapil sa pag-ampo and so uban ni kami kapaglaom Ricky naapod ko yung mga prayer request nga pagabasahon para apilan nato sa pag-ampo. Yes. Gikan ni sender 3700 naghangyo po siya og pag-ampo nga para sa ilahang exam last week nga unta makapasar siya, no? And so si Cherry Pod nagpadala gikan ni sender 4490 magpaampo siya para sa iyahang bana nga makatrabaho na unta o para sa iyahang anak pod nga makatrabaho kay naglisod ang ilahang panginabuhi. Gikan pod ni sender 7833 mga kapaglaom palihog apili og paampo para sa ilahang kaigsuunan didto sa ilaha sa Bubong Alvarez nga magiyahan sa Ginoo. And gikan pod ni sender 9236 ni Geraldine Huwaton dito sa Palawan. Magpaampo siya para sa iyang anak nga makapasar sa second grading exam nga gitake ni adtong Thursday og unta makapasar siya, no? Gikan ni sender 5670 si Mrs. Lim Alvarez, advisor siya sa Mangagoy Adventist Elementary School dito sa Surigao del Sur. Magpaampo siya para sa kaayuhan sa iyahang mga estudyante, gipang ubo, gisipon, parihapot sa anak ni kapaglaong Ricky, no? Nga Yes. hilanat. Complete healing para ni Samantha nga na-admit sa hospital o ni GM, si Julian, si Ian, si Gab, si Ivan, si Angie, si Shanine. Ang mga bata ang nagkasakit karon, mga estudyante niya. Gikan po ni sender 0941 palihog taog apil para sa iyahang anak nga naay dengue o severe nga UTI na apadyoy ubo mga kapaglaom. Ni apil nato sa pag-ampo si Felin Joy, no, nga naa sa Jensan. Laki pod ni sender 8416 nga unta masulbad ang ilahang mga kakulian sa ilahang kaminyoon. Gikan pod ni sender 6093 para sa iyahang tatay nga naay sakit sa kidney. Alright? So
uban ni kami sa makausa mga kapaglaom sa pag-ampo kauban ni Pastor Romy. Okay, magambo ta. Father in heaven, you know everything, all the details of the request right now. Visit them one by one. Provide them peace of mind and touch, Lord, the defective parts of their body to their faith. You have a promise. If we will believe and pray, you will grant. Thank you, Heavenly Father, for the assurance. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Alright, Okay, thank you so much, Pastor. Once again, sa mao nga pag-ampo. So, let's continue reading mga kapaglaom. Kayo na pa tayo daghan ng mga prayer requests. So, for this is from 1006. Kapaglaom rin na, nagpaampo siya ang kapaglaom pastor na sa fast recovery ni kapaglaom Lance tungod kay gikan kini siya na operahan og lung cancer. So, bag-o lang niya to gisgutan ang mao nga topiko no about sa cancer since karon is a cancer awareness month. So ato kini nga sa pag-ampo na ma-recover siya og dili madugay. So this is from another from 3668. So mapapil siya sa pag-ampo nga masulbad kuno unta ang ilahang problema sa kaso. Ay dili pud niya wala niya gina-specify kapag laom rinan kung unsa kini nga mao nga kaso about, but ato kini nga apil sa pag-ampo. And this is from kapaglaom Tony. So another from 8734. So papil sila sa pag-ampo for complete healing sa iyahang nga mama. Kaya doon na kini sakit sa mata. Nagsakit daw iyang mata. Ang edad ni ining 88 anyos na. Wow. So ang iyang pangidaron. And sa edad ni mga pangidaron, ando na naging mga lain-lain nga mga gimbalatian, Pastor, no? Kung nila matud pa nila, our life daw will start at the age of 40. Kaya tungod kay naa na din ha ang mga lain-lain nga mga gimbalatian. Ang sakit tuhod, sakit hawak. Ako bitaw ang amahan, ingon anak pod. So nag-start na gyud. And so ato kini apil sa pag-ampo na mas malahutay pa og mas malugwayan pa ang iyang pagkinabuhi aron makuyog niya kawan sa iyang pamilya usab. So the another from April Joy. So this is from North Cotabato, gipaagi mao nga per request ginapadala niya via Facebook. So iyang per request is good health daw sa ilahang nga family kapag laom ridan, and also result pod sa board exam. So unsa ni nga board exam siguro sa letni or unsa kay mo daghan kay nato nga ginapang pray, and time, no? 1 month pila na ka months 3 months pa di ay. I have no So I don't know, nag-assume lang ta basta board exam. So Yato kapag na laom yapil sa April pag-ampo. Joy, pahibawaan niya mi kung unsay resulta ni ining exam nimo, no? Yes. So, again, another from kapaglaom Vance. So, iyahang paapil sa pag-ampo. Naani siya sa Dubai di ay mga kapaglaom. So, lista ni sa inyong mga prayer book pod nga ang iyahang prayer request is about sa iyahang anak nga si Arvin o iyahang uncle nga si Benito for full recovery po. Gikan po silang surgery. Gikan silang surgery. And ato po mga katawhan po nga naapil po sa linog dito daw sa North and South Cotabato. So atong i-appeal sila sa pag-ampo for their safety sad mga kapaglaom. So another from Joy Silvano. I think usa ni siya sa atong pinakadasig nga viewer gyud. Si Grabe. kapaglaom Joy. Oo, mao jud ni mag-una sa ato ang list nga kapaglaom rin no. So thank you so much for sa pagpadayon sa inyong pag-watch, and even karon naga-appeal pa mo sa pag-ampo, and thank you so much. It's blessing gyud kaayo pod ni nga mahimo mi nga isa sa inyong prayer partners. So ang iyahang prayer request is about sa iya wife daw ni kapaglaom Bob Miller. Usa po ni sa ato sila ni magkuyog. Number mga number 1 na tong international viewers no. So aduna daw infection. So iyahang ipabel sa pag-ampo nga mga medisina niini nga ginatake is makatabang dako pud og pagtabang alang sa kaayuhan niini. So we'll pray for them ka mga kapaglaom. And then another from Juliano. So gikan po ni siya sa Japan. So di ba Si international na to nga. Usapod ni siya sa mga dasig nga tig-uban nato sa pag-ampo. Praise God. So aduna siya iyang prayer request is iyahang igsuon sa pagtuo nga si Roy Rabadon. So ato kining i-appeal sa pag-ampo kay ana siya karon sa hospital daw diri sa Pilipinas. And also iyahang asawa ug ang pag-umangkon niya nga si Christina nga naapod kuno sa hospital. So kini sila wala gina-specify kung sa ilahang kondisyon apan aduna sila sa hospital. So another from Bayakan. So
Oo, no? Bayakan, Bayakan. Plaza Alino ang pangalan. Sa Facebook magod ni siya, no? Iya. So, Taas kay pangalan. taas kayo pangalan. So, ang iyahang per request kapag laom rinan is total healing sa Sa iyahang nga tatay. tatay nga na ay arthritis pud kuno. Oh, so ato kining iapil sa pag-ampo ngaron nga makauban na pud niya kini sa pag-worship sa Yes. Ginoo sa adlay papahulay. So another from atong isa sa kapaglaom nato si kapaglaom Kate. So, hi mga prayer partners, please pray for our ongoing med mission diri sa Bohol. So, Alright. sa mga kapaglaom nato nga ni Kuyog Adto, dito. ni Kuyog. Oh. So, Yeah, so ato nang idala sa pag-ampo. And of course, Yes. naaputa kapag laom mine, uban ni ato nga mga pag-ampo before ta mo pray. Ato Yes. sa ning tubagon gikan ni kapag laom konsolasyon sa Palawan. Magandang umaga po kapag laom konsolasyon. Maga po. Yes, happy Sabbath. Ano Happy po Sabbath, yung gusto niyo Happy Sabbath. ipapanalangin? Sabat din. Okay, so how can we pray for you? Hello? Hello. Yes, what is your prayer request? Yung artist talaga, kung sa pag-ikot kita, at tumigda niya, katatapos, walang katatapos na. Sana tulungan natin sa bigay. Hindi po masyado naming naririnig yung prayer Medyo request choppy. kasi putol-putol po Choppy yung po. ano no. Putol-putol po yung linya pero alam naman natin na alam ng Panginoon kung ano po yung gusto ninyong ipanalangin. So, I guess that's not a concern. Hindi natin naririnig. But we will still want to offer prayers for you and whatever it is that you would like to pray for and the rest of the prayer requests that Kapag Laong Mine has read. So Kapag Laong Pastor, can we please offer a prayer for them? Okay. Stay on the line. Sister Consolacion, Father in heaven, now we are so happy, Heavenly Father, for your promise. We are confident enough because you are a loving God, willing to hear our plea. You are always beside us, and you have a promise to cleanse us and accept us. And you healed the different kinds of diseases that we have once we place everything into the hands. Now, Lord, we are confident enough to answer all our requests, to bring to you the request of the fast recovery, the request of our sister in Australia, and also the cases that they are now facing, the problems of their eyes, according to the request of Sister Villones, and the rest of our brothers and sisters, Vance Santibanez, and also Joyce Albano, together with Kilong Kiampo, Lord, and also Aleno, and also our sister right now in Palawan. To them, Lord, we would like to place everything to your hands because you have a promise that you have a control. That once we trust on you, we believe on your words, you will heal all kinds of diseases that we have. Right now, Lord, visit them one by one. And thank you for the assurance of your promise in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you so Amen. much once again, Pastor, for that. Thank you, Pastor. And so earlier, mga kapaglaong, we mentioned that we would like to share something that Dr. April Dondosero has recorded for us. And we would like you to please watch this video. So what is cancer? Cancer is an uncontrolled growth of abnormal cells which spreads and can lead to death. So why do you have cancer? Cancer is mainly due to DNA mutation. Now, why do you have DNA mutation? A factor is, of course, inheritance from your parents. Your parents have cancer, or your lulu and lulas have cancer. And a big factor is, of course, exposure to mutagens. Now, what are these mutagens? What promote DNA mutation in the body? Now, they have found out that 1 in 3 of cancers are actually lifestyle related still. It's still lifestyle related, yes. We cannot always blame because my dad had cancer, that's why I had cancer. But yeah, your dad may have cancer, but if we do not feed, no, if you do not promote the mutation of that DNA, then you will not have cancer. That is the hope, no? That is hope. Now, what are these mutagens? Number one
lifestyle cause, of course, if your diet and smoking. Smoking. Number one cause of cancer death is lung cancer. 90% of lung cancer deaths are due to smoking. So another risk for cancer is obesity, because the fats in our bodies can increase also, example, the estrogen levels, the hormones in our body, and that can promote your breast cancer, your prostate cancer. Now, did you know that processed meat, your yummy hot dogs, no, your yummy nuggets, they are group 1 carcinogens. They have been linked especially to colon cancer and to gastric cancer. No wonder we have a lot of colon cancer deaths now. Did you also know that red meat is classified as a group 2A carcinogen, and it's linked to prostate cancer and to pancreatic cancer? So if you have these signs and symptoms, you have fear, maybe this is cancer. So you can just go to a doctor, and your doctor may order some diagnostic tests to determine if really there is a mass there, or a biopsy if this mass is really cancerous or it's just a tumor, benign. Then generally, how do we manage the disease? For the medical world, it's usually just surgery, surgical removal of the tumor, then chemotherapy. They give drugs to try to kill the cancer cells, and radiation, killing the cancer cells through radiation. But of course, as a lifestyle medicine specialist, I would really encourage you to undergo lifestyle change, since 1 out of 3 of cancer cases are due to lifestyle. So maybe there's still hope. Why don't you give it a try? Lifestyle change, and if maybe it's the advanced stage already, I'd still like to give you hope that there is not only life in this world, but the Lord has offered us eternal life with Him. Job says in chapter 19, 25 to 26, "For I know that my Redeemer liveth." Job 19, 25 to 26 says, "For I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God." All of us will one day be in the grave. But our hope is that when Jesus will come, we will be with Him, we'll live eternally with Him. I hope mga kapaglaom nga nahimo gid nga panalangin usab ninyo ug nahimo kana nga makatabang sa inyo how to change your lifestyle as well, and wala na kita igong panahon. So as God promised that God will wipe away all tears from our eyes and all this sickness will soon be over. So this has been your kapaglaom mind from Hope Channel Visayas, reminding everyone that the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, look unto God, mga kapaglaom, for He is our strength and our Redeemer. This is Kapaglaom Renan of Hope Channel Visayas, inviting you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Amen, kapaglaom rin. Keep on sunny side. Ingon pa sa usa ka kanta, this has been your kapaglaom, Pastor Romy saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pagampo, dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.